I think yung irigasyon isa yan, no? Kailangan na maipalawak yan para at least mas palaki ang benepisyo sa atin na magsasaka. And of course, ang isang very critical yung presyo ng farm gate price. Kasi yung mga magsasaka, ang ikot natin itong huli, maski malaki ang binuhos sa Department of Agriculture, hindi nila napi-feel ngayon dahil bagsak yung presyo ng palay. No? Wala pa sa break-even price, kaya kailangan siguro ito tutukan. Na-transmit na ng DBM o Department of Budget and Management yung pambansang pondo para sa susunod na taon na ibigay na sa Senado at sa Kamara. At ang agriculture sector o department ay nasa pang-anim po sa mga departamento na nakakuha po ng pinakamataas na pondo para po sa susunod na budget. Ano ho ba muna ang inyong masasabi dito? Impression po ninyo sa pambansang budget natin sa susunod na taon, particular na po sa Agriculture Department? Yeah, welcome development. Of course, kailangan talaga i-prioritize natin ang agriculture. Hopefully, lumaki yung budget, no, para at least matulungan ng ating mga farmers. So yun ang isang nakikita natin. Opo, mula nga sa itong ang Agriculture Department nakakuha ng nasa 239.2 billion pesos na proposed, no, na pondo engineering. Ano ba yung mga dapat inaasahan po ninyo na dapat mas tutukan pa, lalo na po dito sa Agriculture Department para sa susunod na taon? Yeah, I think yung irigasyon isa yan, no? Kailangan na maipalawak yan para at least mas palaki ang benepisyo sa atin na magsasaka. And of course, ang isang very critical yung presyo ng farm gate price. Kasi yung mga magsasaka, ang ikot natin itong huli, maski malaki ang binuhos sa Department of Agriculture, hindi nila napi-feel ngayon dahil bagsak yung presyo ng palay. No? Wala pa sa break-even price, kaya kailangan siguro ito tutukan. And nag-file tayo ng sulat, no, sa Senado at sa Kongreso na pag-usapan itong taripa na itaas sa 35%. Sa ngayon kasi may session, yung executive hindi basta-basta pwede mag-issue ng pagtataas ng taripa. So, dinaan natin ito sa Kongreso para pag-usapan ito sa Congress. Ang hinihingi lang naman ng farmers yung kumita ng konti. Itong inaalo lang nila is baka pwedeng 18 pesos lang yung itong farm gate price, no? Kasi sa 18 pesos sa 4 na buwan na itong production, ang kita lang nila daily around 130 pesos and 20 centavos. So, maliit, no? Compared doon sa minimum wages. So, kailangan natin talaga tutukan ito, suportahan ang hingi ng ating mga magsasaka para at least, maski paano, yung konting hingi na 130 a day, maibigay sa kanila. Opo. So, pagdating sa production, ay wala po tayong problema, engineer. Doon lang tayo nagkakaroon ng issue sa kita ng ating mga magsasaka? Of course, yung production, kung hindi sila kumita, mababawasan yung area. Kung mababawasan yung area, siyempre babagsak ang ating production. No? Yung harvest kasi natin ng January to July, almost 40
plus bilyones ang nawala sa ating mga magsasaka. Ang lugi almost 18,000 per hectare ang lugi ng ating mga magsasaka. So dapat itong planting season, kumita naman sila. Kung hindi, kung diretso yan na malugi ng 2 beses, baka hindi na magtanim yan. Opo. Paano po yung kanilang mga kagamitan na engineer, lalo na itong issue nga ng dapat may mga storage facilities, di ba? Yung mga magsasaka natin, dahil yan po yung isa sa mga always na nating naririnig na problema talaga ng ating mga magsasaka kapag nagkaroon ng mga oversupply ng produksyon nila ng kahit anumang mga produkto mula sa agrikultura. Yeah, oo. Ang ano kasi, ang rice is mahirap talagang sabihin natin na daily consumption yan. So yung storage din, mahirapan talaga mag-imbak ang mga magsasaka na maiwan sa kanila. Kasi Jake, kung makita mo yung daily, kung maaani nila, parang ang daily na makukuha nila is 130 pesos lang per day. Diba? So, mahirap talaga. Itatago nila yung bigas, palay na matagal. Kailangan nila ng pera talaga na gamitin. So, mas importante yung bentahan at bibili sa kanila, may presyong hindi sila madugi at may konting kita lang. Opo. Yung mga kagamitan ba ng ating mga magsasaka engineers sa ngayon, modernized na? I mean, makamoderno na para mas mapabilis pa yung kanilang pag-aani at yung kanilang production. Isa din po yan kasi sa mga factor para mapabilis ang kanilang produksyon at lalago ang kanilang kita. Yeah, yung ano kasi, yung kunyari yung harvester for example, kung may sarili na sila harvester or nagpapa-harvest sila, ang gastusin parang 10 to 12 kaban ang gastusin per hectare na ginagamit yung makina, no? So para kunyari, kung may sarili ka, 10 equivalent to 10 bag. So, around 5,400 pa rin ang gastusin. Yung makina, yung ibig sabihin, yung pag-maintain and yung kurudo na gagastusin. No? So, ang tingin natin, maski may makina sila, gagastos pa rin sila, no? So ang mas importante diyan yung farm gate price na bibili sa kanila, hindi sila malugi. Opo. Para lang maintindihan ng ating mga kababayan, ang number one na talagang kinakailangan ng mga magsasaka ngayon ay dapat palakasin pa yung ating lokal na produksyon at yung pagkontrol sa presyo. Tama ba, engineer? Hindi natin inaano yung pag-control dun sa price, no? Ang inaano natin, kasi siyempre yung mga traders is ibabase dun sa international price, kung anong landed cost. So yun ang didetermine dun sa farm gate price. Sa ngayon kasi yung 25% broken from Vietnam or Thailand, ang landed is nasa 25 pesos na bigas. Ibig sabihin yung pangmasa talaga, pag dumating yan, 25 pesos. So, doon binabase ng mga traders yung presyo ng palay. Yung 25 pesos kasi kung equivalent to palay, no, yung bigas magiging palay is 15 pesos yan. Landed sa miller. So yung 15 pesos na landed sa miller, kung bibili sa farmers, pick-up, abot ng 12 to 13 pesos lang. No? Pero kung ito is hindi pa tuyo,
nasa 10 pesos. So, doon binabasa ng mga traders yung presyo pagbili sa magsasaka. So, dapat tumaas yun, para at least kumita yung mga magsasaka. Kasi based on computation naman natin na meeting with NEDA at saka DA, ang break-even price is 14 pesos and 28 centavos. No? So, kung yun ang break-even price, kailangan kumita sila para mas mataas dun sa 14.28 per kilo. No? So, ang nakikita natin na presyo na pwede is nasa 18 pesos na farm gate. Para at least yung may konting kita naman ang ating mga magsasaka. Opo. Paano naman po yung kanilang edukasyon o training, engineer ng ating mga magsasaka sa mga makabagong pamamaraan ng pagsasaka? Kumusta naman po? Yeah. Yung ano kasi natin ang area, lalo ngayon, siyempre, yung sa mga kalamidad, no? Pag dumaan yung bagyo, maski paano naapektuhan ang crop natin. So, doon nakakaproblema. Yung technology naman, yung average yield naman natin, maski paano, tumaas ng konti. Pero siyempre, mas maganda pa rin yung tumaas na kaya natin mag-produce ng mas mababa na presyo natin. Kasi ang average natin ngayon is 4.2 tons. Ibig sabihin, 4,200 kilo na palay sa isang hektarya. So yun ang average yield natin. Ibig sabihin, may nag-yield ng 5 tons, may nag-yield ng 3.5 tons. So yun ang average na 4.2 na ano natin, na-achieve natin. Yun ang kino-compute natin doon sa computation ng majority na magsasaka. Just to clarify lang, engineer, yung mga farm-to-market roads ba at iba pang mga infrastruktura para mapadali yung transportasyon ng mga produkto at mabigyan nga ng access sa merkado yung ating mga magsasaka. Ito'y saklaw pa rin sa budget ng Department of Agriculture o with collaboration na rin ng DPWH para po ito sa matugunan yung mga pangangailangan din ng ating mga magsasaka. Yes, oo, kailangan yan. Kailangan na ibigay yan, no, sa ating Department of Agriculture para at least yung gastusin na magsasaka from farm to market bumaba. Kasi yung majority, alam natin yung mga magsasaka kasi kung kukunin dun sa gitna ng bukid, dadalhin dun sa kalsada, additional cost yun sa kanila. So, additional transport or dadalhin dun sa kalsada yung gastusin. Opo, kaya dapat isa rin yan sa mga tututukan. Dapat maging saklaw ng budget natin sa susunod taon. Tuloy-tuloy lamang itong mga farm-to-market roads. Yes, kailangan tuloy-tuloy yan. Opo. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar Engineer, ito bang budget ng ngayong taon, ramdam ba ng ating mga magsasaka? Ito ba'y talagang mobilize, na-utilize ng maayos at naramdaman ng mga magsasaka? Ano bang sentimento ng ating ng inyong grupo? Yeah, yung tulong ng government nawala dahil dun sa pagbagsak ng presyo. Kasi negative ang kita. Ibig sabihin walang kita ang ating mga magsasaka. Kung yung break-even price is 14.28, kung 10 piso lang ang presyo ng palay, so ang per hectare ang lugi is almost sa 4.2 tons, around 17,900
76 per hectare. So ang laki ng negative ng ating mga magsasaka. So yun ang concern, no, ng majority ng ating mga magsasaka.